Magandang araw sa lahat ng mga mag-aaral ng salita ng Diyos. So tayo nagpapatuloy sa ating Encounter God's Presence Retreat. At alam ko na sa mga topics, mga lessons na iyong narinig, natutunan, alam ko na si Lord ay naranasan mo or na-encounter. Subalit, ano ba talagang ibig sabihin? Ano ba talagang totoong encounter? Alam niyo, when we encounter God, kapag si Lord ay totoo na na-encounter natin, ito yung pinakamalalim na karanasan sa kanyang presensya. At kapag naranasan natin si Lord na ma-encounter, we could hear His heartbeat. At ang heartbeat ng Diyos, kung ating pakikinggan, walang iba kundi souls, kaluluwa. Ang kaluluwa po ang pinipintik ng puso ng Diyos at itong dahilan kung bakit pinadala niya ang kanyang anak na si Jesucristo para tayo ay kanyang tubusin. And that is the reason po kung bakit ang topic po natin ngayon na dadalhin sa inyo is evangelism. Dahil ito po ang pintig ng puso ng Panginoon. Again, evangelism is our topic. And we have a subtitle, A Passion for the Lost. Evangelism, A Passion for the Lost. So, basahin po natin in the book of Matthew chapter 9, verse 36 to 38. Ito po ang ating pinaka-main text. Okay? Basahin po natin. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field." Kung inyong pagbubulay-bulayan ang talata na iyan na binasa natin ngayon, makikita mo kung ano ba talaga ang pinipintig ng puso ng Panginoon. Meron siyang nakita. Nakita niya ang kalalagayan ng tao. At dahil sa meron siyang nakita, meron siyang naramdaman. At dahil meron siyang naramdaman, siya po ay nagkaroon ng pagpaplano upang maganap ang dapat maganap sa mga bagay na kanyang nakita. At bago tayo magpasimula, ako po ay may dalang itlog. Ako po ay nag-aalaga ngayon ng mga tinatawag po na heritage chicken. Dahil ang heritage chicken po, malalaki po manok, masasarap ang kanyang laman, at malalaki rin ang kanyang itlog. Kung sakasakali, ang itlog na ito ay ibibigay ko sa iyo, ano ang gagawin mo sa itlog na ito? Okay, mamaya, bago matapos ang ating session, nawa, alam mo ang dapat na desisyon na dapat mong gawin sa itlog na ito na ibibigay ko sa iyo. Okay, so tayo po ay magpatuloy. Let us define what evangelism is. Para alam natin ang ating gagawin, kinakailangan alamin natin kung anong ibig sabihin ng evangelism. Tingnan natin. Sabi po rito, evangelism is to bear witness to the gospel. Maliwanag. Ulitin ko. Evangelism is to bear witness to the gospel. Ito po yung pagpapatutuo, pagpapahayag, or paghahayag ng ibanghelyo ng ating pong Panginoon. So, paano po ang pag-bear witness to the gospel? Sabi niya, with soul aflame. Kinakailangan na umaalab, nagiging marubdog ang ating pagnanasa sa ating Panginoon. So, kinakailangan meron po tayong passion. Balikan natin yung talata. Katulad ng sinabi ni Mateo, nung nakita niya yung mga tao, anong naranasan ni Jesus? Nagkaroon siya ng passion, nagkaroon siya ng compassion, and because of that, nagkaroon ng driving force sa kanyang puso.
Nagkaroon po siya ng decision na dapat gawin, pagpaplano na dapat gawin. Dahil meron siyang nakita, katulad ng sinabi ko, at hindi niya hayaan na walang mangyari. So, pag sinabing soul aflame, ito yung sinabi kong marugdog na nararamdaman, ito yung hindi mo kayang pigilan at may kinakailangan kang gawin. And then sabi niya, and to preach, and to teach and preach, okay, sa paghahayag ng, when we share the gospel, when we bear witness to the gospel, dalawang bagay madalas ang ating ginagawa. So, tayo po ay nagtuturo, or tayo po ay nangangaral. Pero, kapag ginagawa po natin ito, meron pong sinasabi rito, with the express purpose of making disciples of those who hear. Bawat individual na tao, kapag binabahagi na natin ang mabuting balita, ang pinaka-end result is, okay, so, evangelism consists of three essential things. Sa evangelism daw, ito daw po ay binubuo ng tatlong mahalagang bagay. Firstly, the gospel. It is in 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 4. Pakinggan po natin kung anong sinasabi po ni Pablo patungkol sa gospel. By the way, kung ikaw ay aking tatanungin ngayon, ano ang gospel? What is the gospel? Okay. Karamihan, ang sagot is, the gospel is the good news. Okay? So what is the good news? Maraming mga believers babalik the gospel. So hindi po alam kung ano po ba talaga ang gospel na ating ipinapangaral. Okay. So tingnan po natin kung anong sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto. Okay, sabi ni Pablo, now brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you. Nakita nyo? Naging kapatid ni Paul yung mga taga-Korinto kasi yung gospel ay shinare, preach ni Paul sa Corinth, sa mga tao doon sa Korinto. And then, anong ginawa? Which, sabi rito, which you receive and on which you have taken your stand. So, tanda natin, ang gospel po ay napakahalaga. Katulad ng sinabi ni Paul, nung narinig ito ng mga taga-Korinto, yung mabuting balita ng kaligtasan, which is the gospel, tinanggap nila, at nung ito'y kanilang tinanggap, ito ang kanilang tinatayuan. Mga kapatid, ang gospel po ay ang saligan ng ating pananampalataya. Dito tayo nakasandal. Dito tayo nakatayo. Ito yung pundasyon natin. Ang dahilan kung bakit alam natin na tayo po'y ligtas dahil tinanggap natin ang mensahe ng Ebanghelyo, the gospel. Okay, balikan natin yung talata. Verse 2. Kung meron kayong, ang inyong Bible underline na nyo ito, napakalagay ito. Verse 2, sabi niya, by this gospel, you are saved. Wow! Tingnan nyo, bakit yung gospel na sinabi ni Pablo, tinatayuan natin Yun yung pundasyon natin Yun ang ating saligan. Kasi sabi niya, ang gospel daw ang siyang nagligtas sa atin. Then, sabi niya, by this gospel you are saved. If you hold firmly to the word I preach to you. So kaya, kinakailangan pala na yung gospel panghawakan natin. Otherwise, you have believed in vain. So ulitin ko, kung tinanggap mo si Jesus, kung naniniwala ka kay Jesus, kinakailangan panghawakan mo ang mensahe ng kaligtasan, ang ebanghelyo ng ating Panginoon, or else, sabi niya, you have believed in vain. Verse 3.
For what I received, I pass on to you as of first importance, that Christ died for our sins, according to the Scriptures. Okay, ito na yung gospel ha. Ito na yung gospel. Sabi niya, for what I received, I pass on to you as of first importance. Ito yung gospel. The gospel is the very message of Christ, that Christ died, firstly, for our sins, according to the Scriptures. Verse 4, that He was buried. Pangalawa, that He was raised on the third day, according to the Scriptures. Okay, mga estudyante ng salita ng Diyos, anong gospel? Ito yun, verse 3 and 4, binanggit ni Pablo sa atin. Kung ating pong bibigyan po ng meaning ang gospel, ito po yun. The gospel is the powerful message of Christ, that He died to pay the penalty of sins, that He was buried and raised from the dead according to the Scriptures. So that is the gospel. Okay, so yan ang una po na mahalagang bagay na bumubuo sa evangelism. Okay, pangalawa, evangelist or the soul winner. Sino yung evangelist? The one who spread the gospel or the good news of the kingdom. Yan ang evangelist. Yan ang soul winner. Balikan natin si Paul. Ang kausap naman niya rito ay mga taga-Roma. Sabi ni Pablo, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Paano maliligtas ang mga tao? Kapag sila daw ay tatawag sa Panginoon. Lahat daw ng tatawag kay Jesus, lahat ng tao na maniniwala at mananampalataya kay Jesus, maliligtas. Pero, sundan natin, ang sabi ni Pablo, how then can they call on the one they have not believed in? Paano sila tatawag sa isang persona na hindi pa nila kilala ng lubusan at hindi pa nila pinapaniwalaan? And how can they believe in the one whom they have not heard? Paano daw sila maniniwala sa isang persona na ito, kay Jesus, na hindi pa nila naririnig? And how can they hear without someone preaching or sharing to them the message about salvation? And how can they preach unless they send, as it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. So, a soul winner is the one who was sent by God to proclaim the gospel. Yan yung soul winner. Sent by God. Pinadala ng Diyos. Sino ba ito na soul winner na pinadala ng Diyos? Mag-aaral ng salita ng Diyos, ikaw yun. At ako yun. Sa paanong paraan? Yung mga tao na nakakasalimuha mo araw-araw, kasama mo sa loob ng tahanan, kasama mo sa trabaho mo, kasama mo sa school, nakakasalubong mo sa community, maniwala ka, you have been sent by God. Pinadala ka ng Diyos sa mga tao na yan kung bakit mo sila nasasalubong para ibahagi sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan. Can you say amen? Amen? Amen. Okay. So, yun yung mahalagang bagay. Bumubuo sa evangelism. Una, the gospel. And then, pangalawa is evangelist. And then, thirdly, the recipient. Sino ba yung recipient? John chapter 3, verse 16. The recipient is
the perishing souls. Yung mga taong naliligaw ng landas, kapag sinabing perishing souls, yung mga tao na wala pang karanasan o pagkakataon sa kanilang mga buhay, na si Jesus ay tanggapin at paniwalaan na Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. Kabisado natin ang talata na ito in the book of John, chapter 3, verse 16. Pero nais kong basahin uli sa inyo. Ang sabi po dito is, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." So, again, underline niyo po, that whoever believes in Him. So, ibig sabihin, may mga tao na hindi pa naniniwala ng totohanan kay Kristo Jesus. Bakit? Naniniwala sila sa kanilang religion. Religion makapagliligtas sa kanila. Naniniwala sila sa kanilang kabutihan, kawanggawa na ginagawa. Dahilan para sila ay maligtas. So kaya kinakailangan na itong recipient na ito, itong unbeliever na ito, may bahagi sa kanila ang mabuting balita. Okay, pangalawa, the purpose of evangelism. Sa palagay niyo, ano ba talaga ang purpose of evangelism? Bakit tayo nag-evangelize? Firstly, to honor Christ through obedience. Kapag nag-evangelize ka pala, you are honoring the Lord. So, anong ibig sabihin ng honoring God? Honoring Christ. We honor Christ through obedience. Ibig sabihin, si Jesus, ginagalang mo. Si Jesus, nire-respeto mo sa pamamagitan ng pagtalima o pagsunod mo. Bakit po natin yan nasabi? John chapter 14 verse 15. Oh, di ba? Sabi niya, "If you love me, keep my commandments." Mahal mo ba si Lord? Kung mahal mo si Lord, gaano mo siya kamahal? Sabi ni Jesus, kung mahal mo ko, susundin mo ko. Kung mahal mo ko, susundin mo ang aking mga utos. Ngayon, ano pang utos ni Jesus na dapat nating gawin? Dapat nating gampanan at dapat nating tuparin para may pakita at mapatunayan na tayo ay talagang nagmamahal kay Jesus. Ano yung utos na ito? Buksan mo sa Matthew chapter 28, beginning verse 18. Okay? Okay. Matthew chapter 28. Ito po yung the Great Commission. Tingnan nyo. "Go therefore and make disciples of all nations." Sino kinakausap ni Jesus? Ang kanyang mga disipulo. Sino yung mga disipulo na ito? Ito yung mga tao na nanampalataya kay Jesus, at si Jesus, bago umakyat sa langit, tinipon niya lahat ng kanyang natitirang mananampalataya at ibinaba niya ang mandato na ito. It is a great commission. Kinomission po niya lahat ng mga tao. At ngayon, naririnig mo ito, kasama ka, kapatid, na kino-commission ng Diyos. Bakit nasabing commission? Sabi niya, go! Pinapahayo ka ni Lord. Nabanggit ko kanina, when we say go, as you go to your office, as you go to your school, as you go to your friend, share the gospel. Okay, so ito yung reason kung bakit kinakailangan natin na i-share ang gospel. Sabi niya, to make disciples. Sabi niya, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Sasamahan ka ni Lord. Huwag kang matakot. Kasama mo si Lord.
Every time na ikaw ay nag-go, every time na ikaw ay gumagalaw, every time na ikaw ay gumagawa, at ipinapayag mo, you bear witness to the gospel, kasama mo si Lord. At ang banal na Espiritu magko-convict sa mga tao upang maniwala sa mensahe na yung inihahayag. Okay. Discipleship, tingnan mo, basahin natin. Discipleship is the ultimate purpose of evangelism. Yan ang dahilan kung bakit tayo nag-evangelize. Some say, may ilan po na nagsasabi that worship is the ultimate purpose of evangelism. I agree with that po. But new Christians will not learn to worship if you do not teach or disciple them. Yung mga tao na kaboborn again, yung mga new believers, hindi sila marunong mag-worship. Hindi sila marunong sumunod sa Diyos. So we as a shepherd, to them, kinakailangan na i-shepherd mo. Kinakailangan na i-guide mo. Kinakailangan na i-disciple mo. Para matutong sumunod at matuto na sambahin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. Okay. So, pangalawa po, of the purpose of evangelism is to save people from death. To save people from death. Romans chapter 3 verse 23 says, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." So, kapag interpret po natin itong itong Romans chapter 6 verse 23, ganito lamang po kasimple. Mga tao nagdadrive sa expressway. They have their destination. Sila ay naka-cruise control. Hawak lang manibela. At ang kanilang destination, walang iba kundi hell. Yan ang ibig sabihin ng Romans chapter 3 verse 23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Every day, every moment, mga tao ay nagkakasala. At dahil ang mga tao ay nagkakasala, ang kanilang biyahe at patutunguhan, walang iba kundi ang dagat-dagatang apoy ng impyerno. The word death means ito yung eternal death, eternal punishment sa mga tao na patuloy na nabubuhay sa kasalanan. So, anong dapat natin gawin? Dahil alam natin na yung mga tao pala, sila ay patungo na sa impyerno. Lakbayin nila patungo na sa impyerno. So, anong dapat natin gawin? May sinabi si Jude. Okay? Basahin natin yung sinabi ni Jude in chapter 1, verse 23. Sabi niya, "Save others by snatching them from the fire." See? Yung tao papunta na sa impyerno. Yung tao papunta na sa apoy. Ngayon, anong dapat mong gawin, kapatid? Kinakailangan you snatch them. Kinakailangan na sila'y iligtas mo mula sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Okay, thirdly ho, purpose of evangelism, to experience growth of Christ Church. Okay, to experience growth of Christ Church. Acts chapter 2, verses 47, letter B. Okay, basahin po natin. "And the Lord added to their number daily those who were being saved." Okay, basahin nga natin ulit. Sabi niya, "And the Lord added to their number daily." Araw-araw. Araw-araw, may naidadagdag na bagong kaluluwa. Araw-araw, may naidadagdag
na bagong mananampalataya. Alam nyo, ang church, lalago yan. Ang church, lalaki. Kung totoo na tayo po ay nag-evangelize. Kung ang tawag dito, average ng attendance ng church, 2 years ago, 70. Ngayon, kung tayo nag-evangelize, madadagdagan yan, of course. Pero ang sekreto po in the book of Acts, katulad ng binasa natin kanina, lahat kasi ng mananampalataya, they bear witness to the gospel with a soul aflame. So, ginagawa po nila yun individually. Kaya, ang sabi doon, araw-araw, may mga bagong kaluluwa na naidadagdag po sa kanila. Okay, the indication that evangelism is successful when the church population grows. Then, as the church grows, the population in hell decreases. Ang ganda nito. So kaya kinakailangan na lumago ang church. Na kapag ang church pala, lumalago ang ating bilang, yun ay isang indikasyon na ang mga kaluluwa sa impyerno ay mababawasan. Meaning, yung mga napunta doon, hindi na pwedeng kunin. Hindi yun ang ibig sabihin ni Jude. Snatch them from the fire. Yung mga kaluluwa na nasa impyerno na hindi mo pwedeng kunin. Hindi mo na pwedeng iligtas. Yung binanggit ko po kanina, yung mga tao na talagang papunta pa lang doon sa impyerno, you can snatch them from the fire. Imbes na mapunta doon. So, the moment na nabagi na natin ang mabuting balita, magkakaroon ng kaligtasan. Pang-apat na dahilan or purpose of evangelism is to glorify God. In John chapter 15 verse 8. Basahin po natin. Sabi po, by this, my Father is glorified. See, naluluwalhati ang Panginoon. So sa paanong paraan? Paano natin maluluwalhati ang ating Diyos Ama sa langit? Sabi niya, that you bear much fruit. Kapag tayo pala'y namumunga, ang Father nag-glorify. At kapag tayo po'y namumunga, ito ay nagbibigay po ng palatandaan or tanda na tayo ay disipulo ni Jesus. So, ang palatandaan pala na tayo ay disipulo ni Jesus, kinakailangan tayong mamunga. At sa ating pamumunga, ang Diyos Ama sa langit ay naluluwalhati. So, how to glorify God? By bearing fruit. But what kind of fruit? The fruit of obedience in sharing the gospel, meaning souls. Kaluluwa. Kaluluwa ang bunga na inihintay po sa atin po ng Diyos. Okay, in conclusion po, let us go back to our main text in Matthew chapter 9, verse 36 to 38. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, and send out workers into his harvest field. Have you seen what Jesus saw? Nakita mo ba? Nakikita mo ba ang nakita ni Jesus? Jesus saw the great need for the lost people. They were harassed. They were helpless. They were like sheep without a shepherd. Tanda natin in verse 36, having seen the condition of the lost people, he felt compassion on them.
Nung nakita niya ang kalalagayan ng mga tao, naramdaman niya ang awa at habag sa mga ito. Jesus saw the great harvest of souls. Jesus saw the great need for workers for the harvest. And in verse 38, he said to his disciples, "Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field." Kinausap ni Jesus ang kanyang mga disciples, manalangin tayo. Humiling tayo sa Lord of the harvest na magpadala ng workers. Dahil napakaraming aanihin, kukunti ang manggagawa. Ikaw ba ay sagot sa panalangin ni Jesus? Ikaw na nakikinig, ikaw na nanunood sa pagkakataon na ito, nararamdaman mo ba na isa ka sa tugon sa panalangin ng Panginoon na makasama sa pag-ani ng napakaraming kaluluwa? Dito ako mag-i-end. Yung tanong ko sa iyo kanina, anong gagawin mo sa itlog na ito kung sakali na ito ay ibibigay ko sa iyo? So dahil maaari may sagot na gagawin mong display dahil kakaibang itlog ng heritage chicken, malaking itlog at bigay ng isang speaker. So ilalagay ko sa shelf display. May nagsabi naman, matikman nga po kung anong lasa ng itlog na yan. Iluluto ko para matikman ko kung anong lasa niya. Pangatlo, may sumasagot din ng ganito, kakaibang heritage chicken na yan. Gusto kong makita kung anong uri ng manok yan. Kaya ang gusto ko pong gawin is, gusto ko pong ibalik sa iyo at ilagay sa limliman upang siya'y mapisa. At kapag siya'y napisa, lalabas ang sisiw at ang sisiw aalagaan ko. At kapag ang sisiw naging dumalaga, mangingitlog yan. At kapag nangitlog yan, darami ang sisiw. Alam niyo ba, na ang isang poultry nagmula sa isang itlog? Bakit? Dahil ang sisiw kayang mangitlog ng 12 hanggang 14. Pero palimliman mo 12, sa loob ng 21 days, meron ka ng 12 na sisiw. Kapatid, ang itlog nagre-represent na ikaw. Hindi ka display sa church. Hindi ka pagpaparami o dagdag bilang ng church. At hindi ka lang one-time gamit katulad ng ilulutot kainin like the egg. Hindi. Buong buhay mo, dapat ipagamit mo kay Lord. Kinakailangang ilagay ka sa presensya ng Diyos. I-incubate ka in the presence of God upang ma-break ka at lumabas ang tunay na ikaw. At kapag lumabas ang tunay na ikaw, doon ka mamumunga. At kapag ikaw ay mamunga, alam ko, magpuproduce ka ng maraming bunga dahil kasama mo ang ating Panginoon. Tayo ay manalangin. Panginoon, salamat sa mga salita mo naming narinig. At dalangin ko po sa iyo ng aking po kapatid ang mag-aaral ng mga salita mo. Lahat ng kanyang narinig, hindi siya na-inform, kundi hayaan mo't maranasan transformation ng kanyang puso. Pagkaluban mo po siya ng nag-aalab na puso upang marating at puntahan ang mga tao na siya po ay nangangailangan. Pagpalay mo po lahat ng mga hakbangin na kanyang gagawin. Pinagkakatiwala ko po siya at maging ang bunga ipagkakulob po niya sa iyong harapan. Marami pong salamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. God bless you.